kabesh! Eto na naman po ang tita nyo na maarte na share ng kung ano-anong story na alam ko namang ayaw nyong pakinggan at ayaw nyong mapanood. So scroll ka na lang kung ayaw mo. Pero ito yung mahiwagang tanong. Naka-receive ka na ba ng wrong sent from GCash? Yes, GCash. So we're talking about money. Ayun na nga. So anong ginawa mo? Aminin mo. Ibinalik mo ba? O ibinulsa mo or winidraw mo? Well, ako, hindi sa pagmamalinis at wala akong pakialam kung tumaas ang kilay nyo. Hindi sa pagmamalinis, ibinalik ko po siya. Twice na itong nangyari sa akin last year at saka this year. Yung this year, tinawagan niya ako so wala akong mapapakita sa inyong proof. So ito yung last year. Ang nangyari, tulog ako niya kasi BPO nga ako, 'di ba? So maghapon tulog ako. Matakaw ako sa tulog. So, tulog talaga ako yan. So, yun, may na-receive akong notification at saka text message. Yung notification is from GCash na may pumasok ka na ganyan. Tapos, yung sumunod is yung message ng nag-send ng money. Na nakikiusap siya, na ibalik ko daw, ganyan. Kasi nga kailangan daw dahil for emergency talaga yon at nagkamali lang daw sila ng send. So, eto na nga. Tinignan ko ngayon yung GCash ko. Tapos, yan yung nakita ko, 5509. 9 pesos nga lang yung pera ko doon. So, ginawa ko, binalik ko yan. Tama, naging 9.95 na lang ulit siya. Nakataas pa rin kilay mo, ibaba mo yan. Kasi ito yung proof na ibinalik ko siya. So, ayun na nga yun. Nag-text siyang ganun nga. Tapos sabi niya, ma'am, hanapin mo na lang po ako sa Facebook. Sabi niya, hanapin mo na lang po ako sa Facebook, sa Blue App. Para po mapatunayan nyo na hindi po ako scammer, ganyan. Siya pa yung inisip niyang scammer na. So, ayun na nga. So, hinanap ko siya sa Facebook. Ito yung nangyari. Ayan, tinakpan ko yung pangalan niya. Siyempre, nakakaano din. So, tinanong ko siya. Sabi ko, ikaw po ba yung sa GCash kanina? Tapos sabi ko na lang, good luck din po sa business mo. Parang hindi ko alam, parang may napag-usapan kami tungkol sa business niya. Tapos yan, sabi niya, ano yun? Hello po. Yes po, ako po yun. Ganyan. Sa pinsan ko po yung money. Tapos, taga saan po kayo? Tinanong niya na ako. So, parang chumichika-chika na siya. Tapos yan, sinabi ko kung taga saan ako. Tapos sabi niya, salamat po ng marami bait niyo po. Bait niyo po. Naiyak po talaga yung pinsan ko kahapon. Sa hirap ba naman ng buhay ngayon? Kaya salamat po talaga. Baka po mapasyal kayo dito sa Dinagat po. Sabi niya yan ha. So, iyan na nga. Tapos sabi ko, malay nyo naman, ganyan. Tapos yan, po, salamat po sa inyo. God bless you more po. Di po namin akalain na maibabalik yon kasi yung iba nga nang-scam pa. Kaya sobrang thankful po talaga kami sa inyo. So, ayun. Bakit ko binalik? Kahit na alam ko naman ako sakaling ako yung marorong sent, hindi ako sure na ibabalik sa akin nung makaka-receive nung napag-wrong sendan ko yon. Well, simple lang. Kasi kapag gumawa ka ng mabuti, hindi man iganti sa'yo ng kapwa mo yan, babalik at babalik sa'yo yan ng triple, doble, umaapaw, liglig, siksik, ganun. Tapos, ito yung yung this year lang. Ayan, this year lang. Ang na-receive ko naman is 7.5. Ibinalik ko din siya, day. Ibaba mo na yung kilay mo. Ayun nga, kasi nga, takot nga ako kay Tita Carmi Martin. Well, nung time na yan, nasa BPO pa ako. Basta medyo, ang sahod nun is parang dumadaan lang siya sa palad ko. Well, feeling ko naman, ibinabalik ngayon sa akin ang tadhana. Kasi nga, 'di ba, bukod sa full-time job ko, meron na akong part-time job. At hindi man kami ganun kayaman ngayon, kahit papano, nakakaipon-ipon ng very light na. So, ayan lang naman ang aking story time. Ikaw, ang tanong, kung makaka-receive ka ng wrong sent na pera from GCash, ibabalik mo ba? O hahayaan mo na lang si Tita Carmi Martin? Yan yung malaking question mark, mga day. Pero yun, again, sharing lang naman ako. Nasa sa inyo na kung pag-iisipan nyo ako na plastic ako, wala akong pake. Ayun, yun lamang. Buyers!